Ay, ang baba naman ng M3. Ang liit ng gulong niya, ang nipis. Meow meow. Ay, namatay tuloy. Oh, inahabol pa siya. Ito na po yung arko ng Villasis, the Vegetable Bowl, Pangasinan. Ganda ng Corvette, oh. Hello guys, at papunta tayo ngayon sa Villasis, Pangasinan. Gamit natin ang Z1. After natin sa Villasis, tutuloy tayo sa Caloocan dahil mag-grand opening daw si BikeTech. Meron na siyang branch ngayon doon, di ba? Nakilala natin si BikeTech as mekaniko, especially sa big bike. Pampanga lang yung branch niya, kaya naman naisipan niyang magbukas ng panibagong branch at sa Caloocan pa, di ba? Ang ganda ng pwesto niya, no? Di ba? Ang daming motor sa Caloocan, daming nagtitinda ng pyesa, ganon. So mas marami siyang makukuhang customer dahil mas abot na siya ng mas marami. Dito sa Pampanga kilala na siya eh. Kahit ako, di ba, naging kaibigan ko pa. Kalahin mo yun, dati pag dumadaan ako sa shop niya, napapatingin lang ako sa mga ginagawa niyang motor kasi mga big bikes eh, ang lalaki eh. Pupunta tayo sa SSL 888 Villasis branch. Gusto ko kasi sa dami ng mga lakad ko, kailangan 2 birds in 1 stone siya. Sayang yung maghapon at yung pagpunta kasi nandun ka na eh, di ba? Sulitin mo na. Yun, butas-butas na yun ha. Doon kasi nag-i-stop yung iba eh. Tsaka yung tubig na umaagos, naiipon tuloy yung buhangin doon. Medyo alanganin lang yung kay BikeTech kung mabibit ko yung alas 3 kasi ang oras ngayon ay 10:30 AM. Ang biyahe patungo ng Villasis mga 2.5 hours. Sa sniper natin, first time ko lang naranasan na nakuha ng dumating yung ORCR at yung plate number. Hindi ko pa nagagamit yung motor, kaya sana ito yung pinaka the best time ng paggamit sa motor kasi talagang 100% legal na. Dito ko lagi na shortcut sa umikot doon eh. Buti ina-allow nila, no? Pero naglagay sila ng humps para hindi mabilis dumaan yung mga sasakyan. Ito na nakikita kong problema pag gabi sa mga tiga-Porac. Ang haba ng pila ng truck, no? So pati yung mga private vehicles na dadamay. Buti sana kung lahat ng truck is nasa tabi lang, no? O nakagilid. Kaso yung iba kasi nakagitna. So damay tayo sa pila kasi naranasan ko na umuwi ako. Kaya pagkadating ng gabi, hindi na ako nag-exit ng Porac. Ay, ang baba naman ng M3. Ang liit ng gulong niya, ang nipis. Pero hindi siya yung baba na super. I mean, sagad na functional pa rin yung motor. Kasi yung iba, sumasahid na yung underbelly. Ang baba naman yan. Sabagay, kapag ganun kababa yung motor mo, mapipilitan ka magpatakbo ng mabagal. So, safe pa rin siya. Meow meow! Meow meow! Ay, namatay tuloy. Oh, inahabol pa siya. Ba't ka kasi tumatawid? Di ka tumitingin. Sabi siguro na ito yung nakakapagtaka eh. Hindi ko alam kung bakod to o parang dike. Ang taas eh, oh. Parang tinambak lang na lupa para magkabakod dyan eh, no? Sarap ng merienda. Nakakamiss yung gano'n eh, no? Maghapong kang pawis, tapos may dalang tinapay at soft drinks yung tropa. Ang sarap balikan, no? Search muna natin yung SSL Villasis. Ang distansya niya mula dito is 99 kilometers, 1 hour and 17 minutes. Okay, so 1 hour lang pala eh. Kasama na yung local road doon. Yan ay basis sa cars. Hindi naman natin patatakboy ng mabilis. Kumbaga,
Iba kasi kahit hindi mo sinasadyang bilisan, kung ikukumpara mo sa cars, mas mabilis makarating pag nakamotor eh. May mga pagkakataon talaga na mas mabilis ang motor, like yung pagsingit, di ba, pag arangkada. Kapag inipon mo yun sa haba ng tinravel mo, mas mauuna talaga yung motor. Pag ang sasakyan ay tumatakbo na ng lagpas ng 100, especially sa mga kotse, subukan yung mag 120 sa Wigo going 130. Iba na yung pakiramdam sa manubela, parang lumulutang na, parang hindi na siya nakaapak sa semento. May in-overtake akong car, may napansin akong kakaiba sa kanya eh. No, bukas yung ano niya, gas tank eh. Ay, electric yata ito eh. Ewan ko kung may effect pa yun. Hindi naman kasi normal na bukas yun, di ba? Kapag pupunta kayo sa SSL Villasis branch, mag-e-exit kayo of course sa Villasis toll gate. And then from here, 5.5 kilometers na lang yung layo niya. Kaya makakarating tayo doon estimated 12 PM. Ang oras ngayon is 11:39. Papunta nga rin pala ng Alcala to. Oh my god. So medyo makulimlim banda dito sa kaliwa ko. At nagbabadyang umulan. At ito na nga, umulan na nga. Tayo ay magkakapote. Ito, Rosales Transport Terminal na to. Isuot ang kapote. Buti may tailbag ako, no. Dami nagtatanong sa tailbag ko eh. Kasi yung shape ng Z1000 kapareho sa shape ng bag. Kaya parang built-in siya, no. Ang hirap magdesisyon kung isusuot ko ba tong kapote o hindi. Pahinto-hinto yung ulan eh, no. Pag sinuot ko kasi tong init, paano ba? Uminto bigla eh. O de, ay ilagay ko na lang sa loob ng tiyan ko yung kapote, no? Bala ko sana, ang matitira lang yung body armor. Di kaso, mukhang hindi kasya yung jacket ko dito sa tailbag. Naka Geely jacket kasi ako ngayon. Tapos sa loob ko, meron akong armor and then back protection. Alright, pagdating mo sa SM City Rosales, diretsuhin mo lang, panorte. 1.9 kilometers away lang siya from SM City Rosales. At napakalapit lang, napakadaling puntahan, no? Sa mga tiga malapit dito at naghahanap kayo ng budget meal na pyesa ng motor, no, eh try nyo i-visit yung SSL 888 at makikita nyo naman kasi kahit ikumpara nyo sa mga ibang tindahan, medyo mura sa kanila. Hindi ko sinasabing pinakamura sila, di ba? Pag pan-daily ang bike, prone talagang masira yan, yung mga switches, bearing, brake pads, spark plugs, ganyan, kasi araw-araw mo ginagamit eh. So syempre dun tayo sa budget friendly lang. Kaya nga tayo nagtatrabaho para makaipon. So hindi tayo pwedeng gumastos ng sobra-sobra dahil nga meron tayong mga obligasyon, mga bayarin, di ba? Walang masama kung maghanap ng murang pyesa kung ang function ay iisa lang. So nasa sa inyo na yon kung anong brand ang pipiliin ninyo. Kasi kung minsan kahit sabihin mo matibay itong pyesa na to, nasa tao pa rin yun eh kung para sa kanya is matibay, no? Eto na po yung arko ng Villasis, the Vegetable Bowl, Pangasinan. At eto na nga yung SSL 888. Katabi pala siya ng Honda, no? O di ba ang laki ng shop nila, kitang-kita sa kalsada. At ang lapit sa SM Rosales, no? Hindi ka maliligaw kasi yun na yung pinaka-landmark mo. Okay, ang bilis niyang puntahan ha, ang dali lang. So kung ano yung mga products sa ibang branches nila, yun din yung makikita nyo dito kasi isa lang yung pinanggalingan ng mga parts nila dito eh. Hey, hello sir. Ayun. Sir, thank you. Biyahe lang Caloocan. Thank you, thank you. Oo nga pala, no. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you po. Sige po. Kagulat. Thank you. Iba talaga pag kami SM sa bayan, no?
Ang saya. Nakarimap yung bus. Meron masarap dito kinainan namin dati. Pakita ko sa inyo ha. And nakalimutan ko lang kung anong pangalan nung putahe na yun eh. Malalaman natin ulit. Yun ang special ano nila dito. Ulam ba? Masarap daw to eh. Ewan ko kung bukas. Mukhang bukas. Tara, pasok tayo. Baha dun sa dati namin pinagparkingan eh. Ewan ko kung napanood nyo yung episode na yun eh. Ayun, pigar-pigar. Ayun. Yung pigar-pigar available? Yes. Kaya kong ubusin yung 215 na yan? Gano'ng kadami? Good for 2? O sige, anyway, gusto kong matikman eh. Hindi pa pwedeng kalahati lang yan? O sige, yan na lang. May rice na yun? Wala pa? O sige, isang rice lang muna. Ito yung pigar-pigar nila, guys. Try nyo to, napakasarap. Tapos healthy naman siya kasi mayroong mga gulay siya, no? So ito yung 215 pesos, wala pang kanin. Kung gusto mo ubusin niya, mag one rice ka lang o half rice, no? O diba? Kompleto. Dito lang yan, malapit sa may exit ng Villasis. So yun, magkakarga muna ako bago ako lumabas ng T-Flex. Malayo-layo yung biyahe natin. Ewan ko lang kung aabot yung isang full tank hanggang Caloocan, no? Ang kinarga natin is worth 575.8, 9.59 liters. Meron tayong additional 10 liters sa ating motor. Sa bilis ko kanina, hindi ko napansin yung gas station na to. Oh, nadaanan ko ulit, oh. Visit kayo dyan, guys. Ang sarap ng pigar-pigar nila, promise. Para siyang beef steak na may repolyo. Eto, marami nagtitinda ng tupig. Hindi ko alam kung ano lasa ng tupig nila, no? Pwede kayang bumili ng isang piraso dyan. Tikman nga natin. Tayo pwede patikim ng isa. Magkano yan? Masarap pala yung tubig dito. Mas masarap siya pag mainit. May tumatawid na kambing. Okay, T-Flex na. Sarap ha, puro food trip ako ngayon ha. Grabe, layo ko sa Caloocan, sa totoo lang. Teleport na naman to. Teleport, malala. Mukhang hindi aabot talaga yung gas ko sa Balintawak. Nakakatakot kasi 2 bar na lang ako. Ang oras natin ngayon ay 3:05 PM. Iba't ibang sitwasyon sa kalsada yung naranasan ko. Nakailang ulan ako. Hindi ako umiinto, hindi ako nagkakapote. Pwede ba picture mo? Bilis mo kanina, sa Rosales, Pangasinan ka lang ha. Oo, punta akong Caloocan. Ay, punta kayo Caloocan. Oo. Thank you. Bilis daw, no? Isang oras nandito na ako, galing Pangasinan eh. Siguro 5 ulan yung naranasan ko. Okay, so 12 kilometers na lang, nandun na tayo. 950 meters na lang. Napagbaba ko pala dito, nandito na yung shop niya. Ang galing. C3, Caloocan Road. 3:12 ako umalis sa gas station eh. E di 2 minutes lang pala, nandito na ako. Ang galing. Yun, Bike Tech. Hey, par. Hi, par. Hello. Thank you sa pagbisita. Oo, from Pangasinan. Hoy, ganda ng motor natin ah. Eto na, i-change oil na yung bike natin. Tapos i-re-retune niya ulit. Tapos lilinisin nila yung filter natin. Naibaba na yung langis oh. Tapos dahil magpapalinis tayo, tinanggal nila yung tank. Par, dito na kayo Jojo, hindi na kayo babalik sa Pampanga, par. Alam ko na kung bakit. Manila rate. Alright, meron pang motorcade. Hey! Dala pala ni Bike Tech yung kanyang pickup oh. Boss, lisensya boss. Boss, lisensya. Oh wow, may Corvette. Kasama siya sa motorcade namin. Lapad pala ng gulong niya sa likod, no? And that's it. Nagsimula na ang ating motorcade. Pwede na rin akong bumomba kasi bagong chaser lang. Yun, bumomba rin yung Corvette. Yup, pogi. Ganda nung Corvette, oh. Dito na yung mga maraming pyesa ng motor, oh. Yun, oh, tindahan ng helmet, oh. Nice. Alright, ito na yung 10th Avenue. Nice. Labas.
Asan yung mga nagtitinda eh? Oh. Yun, narinig nyo ba yung Corvette bumomba? Yee! Yun oh. Yun, daming pisa na dito. Ah, ito pala yung 10th Avenue. Yee! Bike Tech. And that's it. Nandito na tayo. Hindi ko napansin eh kasi ibang route. Umikot lang pala. Natulog ka? Eh, ito may isa. Ito may isa. Ganito yung mga muse, ganito. Opo kayo, opo. Uwi po kayo, opo. Dali, dito ka. Opo, opo. Bukang konti. Par, muna na ako. Thank you. Par, thank you na. Palibasan ni remap ulit ni Bike Tech tong motor. Nag-iba na naman yung performance eh. Ang lakas niya ngayon. Ang lakas ng arangkada, no? Alright, so napaka-productive ng araw natin ngayon. Ginabi pa tayo. Super sulit. At pagdating sa Facebook nito, 3 siguro yung episode, no? Putol-putol. Right, sa mga tumapos ng aking video, syempre, naku, napaka-laki pasasalamat ko sa inyo dahil patuloy kayong nandyan. At pansamantala, ayun, dito muna natin tatapusin ang ating vlog. Plano kong gamitin muna yung mga small bikes para sa mga nature trip. Nature trip. Tapusin natin ang vlog sa ilalim ng tulay. See you next vlog. Read for good.